Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Isa pong panibagong hakbang dito sa mundo ng crypto at investment ang ginawa ng Trump Media and Technology Group. Kasama po ang Crypto.com kung saan ay inilabas po nila ang isang Exchange Traded Fund or ETF na naglalaman ng mga digital assets at saka stock mula sa mga kumpanyang sumusuporta sa America First Economic Vision. Pero ang malaking tanong, bakit biglang na-delete ang pangalan ng XRP sa announcement ng Crypto.com? Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga investors na XRP? At ano po ang epekto ng bagong ETF na ito sa ating investments? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa kung ano po ang Trump Media ETF at bakit po ito mahalaga. Ayan, ang Exchange Traded Fund, para po sa mga hindi nakakaalam, or ETF, ay isa po itong investment fund na naglalaman ng iba't ibang assets tulad po ng stocks, bonds, at saka cryptocurrencies. Para itong mutual fund, pero maaring bilhin at ibenta ito sa stock exchange katulad po ng regular na stocks. Ngayon, ang Trump Media ETF ay isang bagong klase ng investment fund na pinagsasama ang digital assets tulad po ni Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP at Cronos. Kasama po ang stocks mula sa US companies na sumusunod sa America First na principle. Ayon po sa Trump Media, ang layunin po ng bagong ETF na ito ay bigyan ng access ang mga investors sa mga assets na sumusuporta sa American economy at saka technology. Ayan, ano naman ang papel ng Crypto.com sa project na ito? Ayan, sa partnership na ito ng ang Crypto.com ang magiging pangunahing tagapamahala ng ETF gamit po ang kanilang broker-dealer arm na Forest Capital US LLC. Sila ang hahawak ng custodianship at saka back-end technology para matiyak na maayos ang pag-manage ng pondo. Ang fund na ito ay magiging available hindi lang sa Amerika kundi pati na rin sa Europe at saka Asia. Pero sa isang hindi inaasahang twist ay na-delete bigla ng Crypto.com ang pangalan ng XRP mula sa kanilang official announcement. Ayan po, pinakita po rito. Ayan. Ngayon ay bakit po biglang tinanggal ang XRP sa announcement ng Crypto.com? Ayan. Nang una pong in-announce ng Crypto.com ang partnership na ito, kasama sa listahan ng digital assets si XRP. Pero makalipas po ang ilang oras ay binago po nila ang kanilang statement at hindi na pinangalanan ang itong sina XRP, Ethereum at saka Solana. Ngayon ay ano po ang posibleng dahilan? Ayan, meron pong tatlong posibleng dahilan dito. Una ay ang regulatory concerns. Kahit na natalo na ng Ripple ang SEC sa isang major legal battle, wala pa rin pong opisyal na XRP ETF sa US. Maaring gusto po ng Crypto.com na iwasan ang regulatory scrutiny bago pa man ito opisyal na na-file. Pangalawa ay isang strategic move. Posibleng sinadya nilang burahin ang pangalan ng XRP para hindi maaga itong mapansin ng mga regulators at saka media. At ang pangatlo na posibleng dahilan ay hindi pa finalize ang listahan ng assets. Maring hindi pa tapos ang internal discussions kung aling crypto assets ang maisasama po talaga sa ETF. Ang SEC ay kasalukuyan pong tumatanggap ng filings para sa mga XRP ETF mula sa malalaking kumpanya tulad po ng Grayscale, Canary Capital at saka Wisdom Tree. Pero wala pang opisyal na approval kaya posibleng hindi pa rin sigurado ang Crypto.com kung isasama nila ito sa final version ng ETF. Ayan. Ngayon ay bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan. Kung maisasama po talaga ang XRP or sa XRP sa isang official na ETF, ito po ay isang napakalaking development
para sa mga XRP investors. Magiging mas madali po at mas accessible ang XRP investment para sa mga institutional investors. Posibleng tumaas na rin ang demand at saka presyo ni XRP dahil mas marami pong funds or pondo ang papasok dito. Mas magiging legit na rin at saka regulated sa XRP bilang isang investment asset. Pero dahil hindi pa sigurado kung kasama nga si XRP sa ETF, dapat pong maging maingat tayo. Ayan, bilang mga investors sa pagbili dito batay po sa haka-haka. Ayan. Sa kabuuan ay kung magtatagumpay po ang bagong ETF na ito ay mas dadami po talaga ang mga regulated options para sa crypto traders sa buong mundo, kabilang na po ang Pilipinas. Maliban po dyan ay dahil wala pang opisyal na approval para sa XRP ETF sa US, hindi pa tayo sigurado kung magiging available nga ito sa mga international markets tulad po dito sa Pilipinas. At kung magiging successful nga ang Trump MIDA ETF, maaring maging inspirasyon po ito para sa iba pang mga crypto ETF sa hinaharap at posibleng lumawak pa ang adoption ng crypto sa mga traditional financial institutions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.